dito, sabi nga, nililiglig tayo ng Panginoon kung nasaan ang puso mo. Kasi maraming, dito sa sanlibutan, maraming inaalok ang tiyablo. Nandiyan yung pamamasyal, nandiyan yung happy-happy. Di ba? Ano kung namin sa sanlibutan yan? Pag ikaw ay matangay, nako kapatid, baka malayo ka na sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay laging nakatulog sa'yo at nag-guide at nagsusubaybay sa'yo. Hallelujah. Kaya purihin natin ang Diyos sa umagang ito. Tinugat na balan. Kaya welcome namin po kayo mga kapatid dito sa Pilan nang saan ay purihin natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Dahil sabi na, kakaunti lang tayo yan. Kakaunti lang ang makapasok sa kanyang kaharian. Sabi nga, asang kasing dami ng sa dalampasigan ang mapapahamak. Pero kakaunti lang ang makakasumpong nito. Kaya Lord, maraming pong salamat sa umaga. Kaya tayo tumayo. Sa umaga ito tayo ay dadako na sa gawain ng Panginoon. Kaya, ang sabi sa Philippians chapter 4, verse 4, magalak kayong lagi. Inuulit ko, sabi sa Philippians, magalak kayo. Magalak kayong lagi. Inuulit ko, magalak kayo. Na, ano ang ating mga inaharap sa buhay? Ano ang mga problema na dumarating sa iyo? Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Pero kailangan mong lumapit sa Kanya. Hindi mo sunugin ang problema mo dahil meron tayong Diyos na nagkagayin sa iyo. Kaya sa umagang ito, palitan natin ang Diyos. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay Espiritu. Kailangan natin sasambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin natin ang Panginoon. Dahil siya lamang ang nagkagayin sa atin. Wala nang iba. Ang Diyos ay perfecto. Kaya sa umagang ito, palitan natin ang Panginoon. You are worthy. Panginoon, marami pong salamat sa iyo. Ganito muli kami ngayon upang dakilain ang pangalan ng si Jesus. You
worship, Panginoon. Dahil ito ang bigyan mo sa kanila, Panginoon. Lord, maging aming mga kapitbahay, baka matindi namin sila na nakasama, Panginoon. Dalangin namin na magkaroon sila ng kauawan sa iyo. Magkaroon sila ng pananabik na purihin ka at sambahin, Panginoon. Dakila ka, Panginoon, sa umagang ito dahil napakabuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, kung bakit kami narito, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, na ginagay mo kami upang ang aming mga panyapak ay dadin mo rito, Panginoon. Salamat, dalangin namin, Panginoon, na naniniwala kami na ang iyong presensya ay narito sa aming kalagitnaan. Salamat, ikaw ang aming tinataas sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang narito ay magsabi. Amen. Hallelujah! Anda na ba tayo? Sama-sama tayo na magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabi nga lang natin, antayin pa ang pader o ang mga bubong ang pumapalakpak sa Panginoon dahil ibinigay sa inyo ng Diyos ng kumpletong kamay at kumpletong paa para ibigay mo ang iyong the best para sa Panginoon. Ibigay mo, ibalik mo sa Kanya ng may pagpapasalamat. Hallelujah! Kaya handa na tayo kumawin sa Panginoon. Gamitin natin ang ating mga kamay para siya ay palakpakan. At
lumabas, Panginoon. Dahil yung buhay na walang hanggan, Panginoon, nawa maranasan namin. At makamta namin paglam yung pangako na para sa amin. Lord, maraming salamat muli. Dahil inakay mo kami, Panginoon. Makilala ka namin, Panginoon, ng lubusan, Panginoon. Na ikaw lamang, Panginoon, ang tangi namin
kaming nililingap. Sa lahat ng aming mga problema, sa lahat ng aming mga pagsubok, Panginoon. Wala kaming inaasahan kundi Ikaw, Panginoon. Patuloy kaming lalapit sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aming mga buhay na tinatamasa dito sa mundo nito, Panginoon. Lord, naniniwala kami na nandito ka, Panginoon, at nararanasan namin, Panginoon, ang iyong presensya. Salamat ang pag-asa ang ginagawa namin, Panginoon, dito sa lupa, Panginoon, ay hindi ito nasasayang, Lord. Kundi naniniwala kami, Panginoon, na mayroon kaming pag-asa. Pag-asa na makamit namin ang buhay na walang hanggan. Na iyong ipinako sa amin, Panginoon. Salamat, maging ang lugar na ito, Panginoon, patuloy mo ito pinagagamit para sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang kami, Panginoon, sa lugar na ito. Dalangin namin na hindi lang kami ang magpupuri sa iyo. Marami pang kaluluwa, marami pa, Panginoon, ang naliligaw, Panginoon, para may dakot mo, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa mga sa ganitong gawain na ikaw, Panginoon, ang siyang nag-guide sa amin, Panginoon. Salamat, purihin ka, Panginoon. Itaas, Panginoon, ang iyong pangalan na si Jesus. Maging ang iyong tagapagsalita, Panginoon. Dalangin namin na ikaw, Panginoon, ang siyang magmuna sa kanya, Panginoon. At may bahagi, Panginoon, ang iyong mapagpalang salita na nangmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng iyong banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Ang narito ay magsabing, Amen and Amen. Hallelujah. Tara ba tayo? Wala nating emosya. Kaya puli ng Diyos. Hello? Hello? Napagpala ba tayo? Amen. Kung ikaw ay pinagpala, dapat naririto ka. Pinapasalamatan mo ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Magpapasalamat ka lang ba kung mayroon ka? Eh paano kung wala kang lahat? Dahil marami kang problema. Ayaw mo bang magpasalamat sa Panginoon? Hindi. Mayroon man o wala, dapat mong pasalamatan ng Diyos sa buhay mo. Hindi lahat sagana na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Kaya narito tayo dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng lahat. Di ba? Sabi nga, saan ka man naroon, basta naririnig mo ang tinig ng Panginoon, isa kang tinawag ng Diyos. Ikaw ang sabi, ikaw ang nawawalang tupa. Sa dami-dami ng tao dito sa mundo, isa kang pinili ng Diyos. Di ba? Hindi lahat pinili ng Diyos. Tandaan natin, hindi lahat pinili ng Diyos. Yaon lamang na binigyan ng Diyos sa kanyang puso na handang maglingkod sa Panginoon. Di ba? Ani man natin ang kayamanan dito sa lupa kung ang iyong kaluluwa naman ay mapapahamak. Di ba? Marami kang ng pera. Lahat nasa sayo na. Pero wala kang Diyos sa buhay mo. Ano gagawin mo? May kulang ka pa. Di ba? Sabi nga ng nasa lahat na ang kayamanan mo. Pero tanda natin ang kaluluwa mo natin. Hawak ng Panginoon. Dapat ibigay natin ito ng sagana para sa Kanya. Di ba? Dahil ang mga bagay na sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 2, isa-isip niyo ang mga bagay na panlupa. Ay, isa-isip niyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Kasi ang mga nakakangga natin dito sa lupa, useless din yan eh. Habang tayo nabubuhay, ginagamit po natin yan. Pero ang ibinigay ng Diyos sa'yo, pero pagyamanin niya. Dahil yan ang makakalugtas sa buhay mo. Di ba? Kaya yan, hindi natin yan kilala. Pero alam ng Diyos kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Dahil ang puso mo ay para lamang sa Kanya. Hindi pa para kanino. Di ba? Sabi nga, 6 na araw kung kayo binigyan ng para sa inyo. Pero ang isang araw lamang sa Kanya. Ang isang araw ay para lamang sa Kanya. Hindi para isang
araw lang na ibibigyan natin sa Panginoon, kung tutusin, 2 oras lang, naiinit na tayo, saka umupo. Paano natin masasabi mahal natin ang Panginoon eh? Isang araw na lang, halos hindi pa natin naibigay sa Panginoon. Bakit? Kasi yung isip natin, nasa sanlibutan. Di ba, hindi man tayo perfecto, pero ang Diyos ang nagbibigay sa iyo para maging perfecto ka sa paligid mo. Di ba? Wala tayong magagawa, sabi nga, kung wala tayo sa Kanya. Wala kang magawa, Diyos yan. Kahit hindi ka umatin ka. Wala tayong magagawa kung hindi ka, kung wala ka sa Kanya. Di ba? Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng lahat. Hindi pa natin nasasamit sa ating mga labi. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Tandaan ko natin, ang lahat ay mahal ng Diyos. Pero hindi sila tinawag. Hindi sila pinili. Diba? Sabi nga, marami